Magandang hapon mga bata. Mangyaring tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mapagmahal, salamat po sa panibagong araw at pagkakataong matuto. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pakipulot po muna ng mga piraso ng papel, balat ng candy o iba pang basura sa ilalim ng inyong lamesa at upuan. Itapon ito sa tamang basurahan. Malinis na po ba ang ating silid-aralan? Opo! Mahusay! Maaari nang umupo ang lahat. Magandang hapon mga bata! Handang-handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Opo, ma'am! Nakakatuwa! Ako rin ay handang-handa na magturo ng panibagong aralin sa inyo. Ako nga po pala si Binibining Jane Eliza H. Escadron na maaari niyong tawagin sa ngalan na Ma'am Ali. Sino nga po ulit ako? Si Ma'am Ali! Mahusay! At ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Opo, ma'am! Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Kung nakinig at nag-aral ang 6 na baitang, tungkol nga saan ang ating nakaraang talakayan? Ito po ay patungkol sa batas militar. Mahusay! Sige nga mga bata, ano ang batas militar? Ang batas militar ay ang pamumuno ng militar sa halip na nga sibilyan, lalo na sa panahon ng kagunuhan o rebellion. Mahusay! Sino ang nagdeklara ng batas militar noong taong 1972 sa Pilipinas? Ang nagdeklara ng batas militar noong taong 1972 ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mahusay! Sa tingin nyo, bakit mahalagang pag-aralan at alalahanin ang batas militar sa kasalukuyan? Upang matuto sa kasaysayan, mapangalagaan ang ating kalayaan at hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Magaling mga bata! Tunay ngang nakinig at naintindihan nyo ang ating nakaraang talakayan. Palakpakan nga natin ang bawat isa. Bilang panimula sa ating talakayan sa araw na ito, ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Bawat grupo ay bibigyan ng mga hanin ng mga ekwasyon sa matematika. Kailangan sagutin ng tama ang bawat ekwasyon. Ang sagot sa bawat bilang ay may katumbas na letra sa alpabetong Filipino. Kapag nakuha na ang lahat ng letra mula sa mga ekwasyon, kukunin nyo ang mga letra sa mahiwagang kahon at buuin ng grupo ang salita gamit ang mga titik na kanilang nakolekta. Handa na ba kayo? Opo, ma'am! Kung ganon, narito ang mga ekwasyon ng bawat pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ko lamang ng 2 minuto upang tapusin ang kanilang gawain. Kaya inaasahan ko na magtutulungan ang bawat isa. Naiintindihan po ba ang mga panuto ni ma'am? Opo, ma'am! Okay, maaari na kayong magsimula.
Dahil tapos na ang 2 minuto, atin nga basahin ang mga nabuo niyong mga salita. EDSA. People. Power. Mahusay mga bata, lahat ng sagot nyo ay tama. Ang gagaling nyo naman sumagot ng mga equation sa matematika. Palakpakan nga natin ang bawat isa. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang mga nabuo nyong mga salita. EDSA People Power 1. Ang mga salitang inyong nabuo ay may kaugnayan sa ating bagong talakayan sa araw na ito. Ating isa-isahin ang mga layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng 45 minutong talakayan, 80% ng mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga mahalagang ng pangyayari na nagbigay daan sa People Power 1, na ipagmamalaki ang diwang makabayan at pagkakaisa ng mga Pilipino na ipinamalas noong People Power 1, at naipapakita ang mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa People Power 1 sa pamamagitan ng dula-dulaan. Bago tayo tumungo sa bagong bahagi ng ating aralin, makinig muna tayo sa isang awitin. Habang pinapakinggan nyo ito, unawain ang mensahe ng kanta at pag-isipan kung anong damdamin, karanasan o kaisipan ang nais nitong iparating. Ang awitin ay pinamagatang Bayan Ko na inawit ni Freddie Aguilar. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang awitin? Opo.
Ano ang naramdaman mo habang pinapakinggan ang awitin? Anong mga salita o linya sa kanta ang pinakatumatak sa iyo at bakit? Sa iyong palagay, tungkol saan ang awiting Bayan Ko? Anong uri ng kalayaan ang tila hinahangad sa kanta? Sa tingin mo, anong mahalagang issue sa kasaysayan ng Pilipinas ang maaaring konektado sa mensahe ng kantang ito? Mahusay mga bata! Tila may alam na kayo sa magiging aralin natin sa araw na ito. Ngayon na ating napakinggan ang awitin at ipahayag nyo ang inyong mga damdamin at opinyon tungkol dito, panoorin muna natin ang isang maikling video at sa inyong panonood, obserbahan nyong mabuti ang mga pangyayari at damdaming ipinapakita. Pagkatapos, magbabahagi tayo ng obserbasyon at saloobin at mula roon, sisimulan natin ang ating talakayan. Kalaban ng demokrasya ang diktadurya. Kaya noong 1986, ang mga mamamayang Pilipinong walang kalayaan, galit sa pagmamalabi sa kapangyarihan ng diktador na Pangulong Marcos. Nagkaroon ng pag-aaklas. Sa loob ng 4 na araw, nangyari ang People Power Revolution. Sa unang araw, noong February 22, 1986, umpisang nagtipon ang mga tao sa EDSA sa labas ng Camp Crame. Tumiwalag sa administrasyon ni Marcos si Juan Ponce Enrile na nooy Defense Minister at si Fidel Ramos na dating Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong sumunod na araw, ika-23 ng Pebrero 1986, pinukaw ng panawagan ni Jaime Cardinal Sin ang mamamayang Pilipino. Lalo pang dumami ang mga taong pumunta sa EDSA at sumuporta sa panawagang patalsikin si Marcos. Doon na din dumating ang mga militar, sakay ng mga tangkeng pandigma. Ika-24 ng Pebrero 1986, ang ikatlong araw, nagbanta ang kampo ni Marcos na aatake ito. Pero patuloy na lumalaki ang bilang ng taong nag-aaklas laban sa kanyang administrasyon. Hanggang sa dumating ang huling araw ng revolusyon, ika-25 ng Pebrero 1986. The people increased in number and then there was no turning back anymore. And what became crucial was that the military started crumbling. One after the other, units started defecting towards the RAM because as the people's numbers increased, the impossibility of Marcos doing anything also increased. Soldiers came out with white flags and their Armalites. I thought this was a turning point because the soldiers said to us they were going to join the people. They were not going to fire. Ano nga ba ang nangyari sa huling araw ng EDSA People Power? Ang huling kabanata ng diktaduryang Marcos. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga mamamayang Pilipinong sumusuporta sa revolusyon, tila hindi na sumikat ang araw para kay Marcos. Madaling araw pa lang, naudlot na ang planong pag-atake ng mga militar sa Camp Crame. Bandang alas 5 ng umaga, nagdesisyon ang Pangulong Marcos na hindi bababa sa pwesto kasunod ng abiso ng kanyang asawa at dating First Lady Imelda Marcos. Pero halos 30 minuto ang lumipas. Nagbigay na ito ng go signal sa kanyang pamilya na lilisanin nila ang Malacanang sa araw na yon. Habang ang kampo ni Cory Aquino naghahanda na sa Club Filipino sa San Juan para sa inauguration nito bilang bagong ganap na Pangulo. Nagbabantay ang mga tao roon, nag-aabang kung sakaling sasalakayin sila ng kampo ni Marcos at pigilan
ang inaugurasyon. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, dumating si Cory Aquino at nanumpa bilang Pangulo kay Senior Justice Claudio T. Hankey. Itinalaga bilang Vice President si nooy Senator Salvador Laurel. Nagbago ang isip ni Marcos sa paglisan ng palasyo. Naghanda rin sa kanyang sariling inauguration sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Bandang alas 11:55 ng umaga, nanumpa rin bilang Pangulo si Marcos. Pero ang live coverage nito pinutol habang umiere. Marcos took his oath in Malacanang at around 12 noon. But then it was interrupted. I think TV Channel 4, which was showing that inauguration, was interrupted when the transmitter was knocked out. And so that, that was a symbol of the end. In a sense, the screens went blank. Na lamang sabay-sabay na pinaputukan ang mga transmitter ng mga channel ng gobyerno. Bilang tugon, gumamit ng movie cameras para kunan ang panunumpa nito sa pagkapangulo kay Chief Justice Ramon Aquino. Pagkatapos nito, lumabas ng balkonahe si Marcos at nagpakita sa kanyang mga taga-suporta. There was one last rallying effort that Marcos did. He went to the balcony thing and he's raising his hand. Then you have the children, they all look worried. I don't know if you saw that picture. Yeah, that was one of his last formal activities as the president of this country. Nagniningas ang alitan sa parehong panig. Pero patuloy na nanaig ang demokrasya at ang people power. Bandang alas 4 ng hapon sa Malacanang, inalok ni US Brigadier General Ted Allen ang pamilya Marcos na gamitin ang mga American helicopters o di kaya'y mga barko para lisanin ang Malacanang. Pero si Marcos, sinabing mas pipiliin niyang mamatay sa palasyo. Alas 5 ng hapon, tinawagan ni Marcos si Enrile para sanay makipag-ugnayan sa ideyang lisanin ang Malacanang. Pero nag-uumpisa ng mag-alsabalutan ang pamilya. Alas 6 na ng hapon nang napapayag ang Pangulo na tuluyang umalis sa Malacanang. The US told him directly through the special envoy of the President of the US to cut and cut clean. And they provided the transport that he could leave Malacanang and he was assured safe passage to be able to travel to abroad. Alas 7 ng gabi sa Malacanang, ikinarga na sa mga bangka ang mga bagahe ng pamilya Marcos. At inihanda na ang Pangarap Golf Course kung saan susunduin ng mga helicopter ang pamilya Marcos. 8:40 ng gabi, sinisigurado ng mga convoy ang dadaanan ng pamilya Marcos. Ilang minuto ang lumipas. Isa-isang isinasakay ng helicopter ang pamilya, pati na ang ibang kaalyado nito. Ganap na 9:05 ng gabi nang umalis ang unang helicopter sa Malacanang. Makalipas ang halos isang oras, dumating na sa Clark Air Base ang mga Marcos. Pero ang sumalubong sa kanila, mga hiyaw ng taga-suporta ni Aquino. Bandang 9:52 ng gabi, inanunsyo sa radyo na tuluyan na ngang nilisan ng mga Marcos ang bansa. Pagkatapos nito, pinasok ng mga Pilipino ang Malacanang kung saan tumambad ang mga naiwang gamit ng mga Marcos. So we entered freely into the buildings and we were telling them not to touch the papers because those were important documents that could be proof of the malpractice. Sa puntong ito, kinumpirma ng bawat Pilipinong nagwagi ang demokrasya at tumatak sa kasaysayan ang people power. We are 48 who drafted the Philippine Constitution and we wanted to make sure that never again there will be dictatorship, to ensure that our democracy survive, to make sure that our rights in the Bill of Rights are respected, to make sure that women, youth, children are respected, indigenous peoples, the climate,
public health. And so, this is a beautiful country, but it can only be safeguarded by young people like yourself. Batay sa inyong napanood, malinaw na ang People Power 1 ay bunga ng matinding pananawagan ng mamamayan para sa pagbabago. Ngayon, balikan natin ano-ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagtulak sa pagputok ng kilusang ito. Isa-isahin natin upang mas maunawaan kung paano nagbunga ang damdaming makabayan sa isang makasaysayang pagkilos. Isa sa pinakamahigpit na kalaban ni Marcos sa politika ay si Senador Benigno Aquino Jr. Isa siya sa mga ikinulong sa Fort Bonifacio sa loob ng 7 taon at 7 buwan. Pinahintulutan siyang pumunta sa Amerika upang magpagamot sa sakit sa puso. Makalipas ang 3 taon na pamamalagi sa Boston kasama ang kanyang pamilya, ay nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas dahil nais niyang tulungan ang bansa na mapanumbalik ang demokrasya. Sa kabila ng pagtutol ng pamahalaan ay bumalik pa rin siya. Noong Agosto 1983, lumapag ang sinasakyan niyang eroplano sa Manila International Airport o kilala na ngayon bilang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Habang pababa sa tarmac ng eroplanong kanyang sinasakyan, ay pataksil siyang binaril at namatay. Binaril din ng mga sundalong kasama ni Ninoy ang pinaghinalaang si Rolando Galman. Ngunit pinagbintangan ang mga sundalo na sila mismo ang pumatay sa senador at ginamit lamang si Galman para mapaghinalaan. Dahil dito, binuo ni Pangulong Marcos ang Agrava Fact-Finding Board para magsiyasat sa pagpatay sa senador. Lumitaw sa investigasyon na si General Fabian Ver, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, kasama ang 25 na sundalo ang may kinalaman sa traidor na pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr. Kaya't sinampahan sila ng kaso ng Sandigan Bayan. Subalit, pinawalang sala din dahil sa kakulangan ng katibayan. Nakabalik sa tungkulin si General Fabian Ver, samantala ikinulong naman yung 25 na sundalo habang nililitis ang kaso. Ang pagbalik sa tungkulin ni General Ver ay ikinagalit ng marami at nagbunga ng malawakang protesta. Ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang pagkapaslang kay Ninoy ay may hindi mabuting dulot sa ekonomiya ng bansa. Maraming namumuhunan ang lumipat ng kanilang negosyo sa lugar na walang panganib tulad ng Hong Kong, Singapore at United States. Sa maikling salita, biglang nagkaroon ng capital flight na kung saan humina yung mga negosyong lokal, lalo na iyong umaasa sa mga dayuhang namumuhunan. Marami ang nawalan ng trabaho at lumiit ang kita ng bansa. Dahil sa paghina ng ekonomiya, ay hindi nakabayad ang pamahalaan ng malaking utang nito sa institusyong pandaigdig na umabot sa $127 billion noong 1983. Humingi ng palugit ang pamahalaan sa International Monetary Fund or IMF at World Bank
Ngunit higit na mahigpit na pakikialam sa ekonomiya ng bansa ang kapalit nito. Ang pamamalakad ng pamahalaan ay pinakialaman din. Bumagsak ng patuloy ang ekonomiya ng bansa. Marami ang walang trabaho at sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Nawala ng tiwala ang mga mamamayang Pilipino sa pamahalaan dahil sa labis na kahirapan. Ang snap election noong taong 1986. Nais ng IMF na magkaroon ng matatag na pamahalaan ng Pilipinas bago ito pautangin muli. Kaya nagkaroon ng biglang halalan o snap election kung tawagin. Noong 7 ng Pebrero, 1986. Tumakbo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo at si Arturo Tolentino naman bilang kanyang pangalawang pangulo sa ilalim ng partidong KBL o Partidong Kilusang Bagong Lipunan. Ang biyuda naman ni Ninoy Aquino na si Cory Aquino ay itinaguyod naman ng partido ng oposisyon, ang Lakas ng Bayan o tinatawag na Laban, bilang pangulo at si Salvador Laurel naman bilang pangalawang pangulo. Sinaksihan ng buong mundo ang pangyayaring ito dahil sa malawakang pagbabalita. Iniulat ang mga insidente ng pandaraya tulad ng pagbili ng mga boto, pananakot at karahasan at pakikialam sa mga elections returns. Ayon sa COMELEC o Commission on Elections, ay panalo si Marcos na may lamang na mahigit 1.5 milyong boto. Subalit, ayon naman sa NAMFREL o National Movement for Free Election ay panalo si Aquino. Umalis sa kanilang trabaho ang 29 na computer workers dahil sa napalitan o nabago ang mga datos na ipinadala ng COMELEC sa kanila. Noong ika-15 ng Pebrero, 1986 ay inihayag ng COMELEC na si Marcos bilang nanalo sa gitna ng kontrobersya. Ang parehong mga nanalo sa pagkapangulo ay nanumpa sa magkaibang lugar. Si Marcos ay nanumpa sa Malacanang, samantala sa Club Filipino naman nanumpa si Cory. Nanawagan si Cory ng pagbuboykot at strike ng mga mamayang Pilipino laban sa mga negosyo ng mga kroni ni Marcos. Ang pagtiwalag ni Enrile at Ramos. Nagsimula ang mapayapang revolusyon noong 22 ng Pebrero 1986 nang sina Ministro Juan Ponce Enrile ng Tanggulang Pambansa at Tenyenteng General Fidel V. Ramos ay nanatili sa Camp Aguinaldo at nagpatawag ng press conference upang ibalita ang kanilang pagkalas sa rehimeng Marcos. Pinangunahan ni Enrile ang hindi pagkilala kay Marcos bilang Commander-in-Chief at pagsiwalat sa katiwaliang naganap sa halalan. Inihayag din ni Enrile na ang pagtambang sa kanya noong 1972 ay gawa-gawa lamang ni Marcos para maisakatuparan ang batas militar. Sinuportahan sila ng mga pari, seminarista at madre sa pamumuno ni Jaime Cardinal Sin at mga taong bayan kabilang na ang mga Aquino. Ang pagtiwalag ni na Enrile at Ramos kay Marcos, humingi ng suporta si Cardinal Sin sa mga tao tulad ng pagkain, gamot at mga supply sa pamamagitan ng broadcast ng Radio Veritas. 23 ng Pebrero 1986, libo-libong tao ang nagkapit-bisig sa palibot ng Camp Crame at Aguinaldo
upang ipadama ang kanilang suporta at pakikiisa sa panawagan ni na Cardinal Sin Enrile Ramos at iba pa. Ang mga madre, pare, kalalakihan, walang armas, mga kababaihang kasama ang kanilang mga anak ay nagsama-sama sa EDSA. Hinarang nila ang mga tangking ipinadala ni Marcos. Umupo sa harap nito at nagbigay ng mga pagkain at bulaklak sa mga sundalo nang hindi alintana ang panganib na mangyayari. Kinaumagahan ng 24 ng Pebrero ay ramdam na ang katapusan ng rehimeng Marcos. Marami sa mga tropang sundalong inutusan niyang paalisin ang mga nagpoprotesta sa paligid ng kampo ay hindi sumunod sa kanya. Sa halip ay pumanig sa mga taong bayan. Ang mapayapang revolusyon ay nagwakas noong 25 ng Pebrero at ito rin ang araw ng pagproklama kay Ginang Cory Aquino bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Ang pamilyang Marcos ay lumisan sa Malacanang tinatayang 9:30 ng gabi, sakay ng 3 helicopter patungong Clark Air Base at kung saan inilipad sila ng isang eroplanong papuntang Hawaii. Nagtagumpay ang taong bayan sa pagpapatalsik kay Marcos sa loob ng 77 oras. Ang mapayapang revolusyon na ito ay hinangaan at naging modelo ng ibang bansa na may kaparehang karanasan sa Pilipinas. Itinayo ang simbahan ng EDSA, Shrine at People Power Monument bilang parangal at simbolo ng mapayapang himagsikan. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa EDSA People Power 1, nais ko kayong anyayahan na isabuhay ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng isang dula-dulaan. Hahatiin ko ang klase sa maliliit na grupo na may 4 hanggang 6 na miyembro bawat isa. Ang bawat leader ng grupo ay bubunot ng papel na may mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pag-usbong ng People Power 1. Magkakaroon kayo ng 5 minutong paghahanda bago isadula ang eksena sa harap ng klase. Narito ang magiging rubrics natin sa gagawin nating dula-dulaan. Magaling mga bata! Ang uhusay niyong gumanap bilang karakter sa mga nabunot niyong pangyayari at naisabuhay niyo talaga ang bawat karakter na inyong ginampanan. Dahil dyan, lahat kayo ay tatanggap ng 20 puntos. Palakpakan natin ang bawat isa. Ngayon naman ay itataas nyo ang emoji na masaya na may puso kung ang ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa EDSA People Power 1 sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa at malungkot na mukha naman kung hindi. Mahusay! Ang gagaling ng baitang anim. Bigyan nga natin ang bawat isa ng masigabong palakpakan. Ngayon na alam na ninyo ang mahalagang pangyayaring nagbigay daan sa People Power 1, panahon na upang ipamalas ang inyong pag-unawa at paggalang sa diwang makabayan
ng mga Pilipino noon. Sa pamamagitan ng isang pangkatang gawain, kayo ay gagawa ng iba't ibang malikhaing aktibidad, slogan, poster, awit o jingle at liham ng pasasalamat upang maipakita kung paano nyo ipinagmamalaki ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino noong People Power 1. Narito po ang rubrics na magsisilbi niyong gabay sa paggawa. Mga bata, ano-ano nga ulit ang mahalagang pangyayari ang nag-udyok sa pagkakaroon ng People Power Revolution 1? Mahusay! Sa tingin nyo, paano nakaaapekto ang mga ito sa damdamin at pagkilos ng mga Pilipino tungo sa pagtatanggol ng demokrasya at kalayaan? Mahusay! Kung kayo bilang mga taong nabubuhay sa panahong iyon, gagawin niyo rin ba ang ginawa ng mga Pilipino noon? Bakit oo? Bakit hindi? Magaling mga bata, tunay ngang nakinig kayo sa ating talakayan sa araw na ito. Kaya narito ang maikli nating pagsusulit upang malaman ko kung gaano na ang natutunan ninyo mula sa ating talakayan. Bago tayo magpaalam sa bawat isa, narito ang ating takdang aralin. Panuto, gumawa ng maikling sanaysay, 5 hanggang 7 pangungusap na tumatalakay sa sumusunod na paksa. Ano ang kahalagahan ng People Power Revolution 1 sa kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino? Narito po ang rubrics para sa ating takdang aralin. Maraming salamat sa pakikinig, 6 na baitang. Paalam!